Imagine a place of hope and yet also of despair. In Jerusalem, near the Sheep Gate, lay a pool called Bethesda, surrounded by 5 covered colonnades. Here, a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. They believed that at certain times an angel would stir the water, and the first person to step in would be healed. Among them was a man who had been an invalid for 38 long years. Jesus, knowing the man had been in this condition for a long time, approached him. He didn't ask if he wanted to be healed, but a profound question: "Do you want to get well?" The man, weary and resigned, replied, "Sir, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else always goes down ahead of me." But Jesus' power wasn't dependent on ritual or timing. He simply said, "Get up, pick up your mat and walk." And instantly the man was cured. He picked up his mat and began to walk, leaving behind 38 years of helplessness. This miracle wasn't just about physical healing. It was about Jesus demonstrating his authority over all suffering. He showed that true healing comes not from superstition, but from his divine command. A reminder that even in our longest struggles, Jesus sees us, and offers the ultimate restoration. Bagay ta mahibalo sini nga bag-o nga tuig sa pamaagi sa Ginoo. When I was sa Prayer Mountain sa nagligad nga mga inadlaw, isa sa mga impresyon nga ako na basa kag natun-an, amo ang sikreto sa sini nga gitog passage sa milagro nga ginhimo ni Jesus. Makadto kita sa introduction. The persons was that of the disease and the ill. This disease and the ill pertain to those in the world who are gripped by desperate need, and 5 forces to provide a resting area for the comfort of the people. Paul and the great number of disabled people lying around the pool. Ini nga bahin, the focus of attention, their need, which is a picture of all the world who live in the desperate needs. Related ni sa gitawag desperado nga sitwasyon sa aton sa sini nga kalibutan. Imo makita iya kung padayon ng tadyo teren. Gusto na kon nga diri sa sini nga gitawag yang sa sini nga sitwasyon, makita nimo there were the blind who could not see. Diri sini, dira galibot sa gitawag sini nga palaligusan, may mga bulag na wala kakita. May mga lupog nga hindi nakalakat. May mga paralisado who were deformed. There were many who were poor and beggarly. Entonces, ini nga gitawag iya palaligusan kon Paul sa Bethsaida. Imo makita nalibutan sa mga tao nga din imo makita may pagkinahanglan. Kagdayon kon imo lantawon diri, gusto lang akon nga maintindihan tadyutay ang nagakatabo sa sini. Tungod kay dito sa Prayer Mountain, gisugdan na mo ni gitog paghisgot. Makita na ito dere, note, so many in the world are blind. Damo sa mga tao sa sini nga kalibutan, kaangay sa gitog nagalibot sa sini nga palaligusan, nga mga bulag. Damo sa sini nga kalibutan ang mga lupog, withered spiritually. Hindi kalakat sa espirituhanon nga paglakat. Including Christian who are not educated in different things of God. We are not exempted sa sini nga gitawag nga sitwasyon. Tungod kay bisan ang mga tao sa Dios nakaagi sa sining desperado nga kahimtangan. Kung imo lang taon si Job, aton basahon sa libro sa Job,
Anong hambal? Pasahon naton, gikangilaran ko ang akon kabuhi. Gani, pagusto ako sa pagreklamo, naghambal ako sing kalain sa akon buot. Sining katapusan sa kapanahonan, amo ni nagakatap. Ini nga mga tao nga nagapalibot sa sining nga palaligusan, imo makita iya, nagapasilong sa gitawag yung pasilunganan sa sining nga gitawag paligusan. Mga tao nga kaangay sa kahub, ginagil-aran na sa ilang mga kabuhi. Tungod sa gibatyag nila, nga diin mga affliction, kag sa kadimalason nga naglambot sa ila. Kag imo makita, waay exempted sini. Si Job, hindi exempted sini sa tunga sa iya pagkagipanalanginan. Kag dayon ang salmo nagsiling, kung imo lang taon. Gusto na kon nga maintindihan na to ni. Basahon na to. Puno sang kasubo ang akon kabuhi. Siling pa sa salmista. Basahon na to. Puno sang kasubo ang akon kabuhi. Pila na katuig nga naghibi ako pirmi. Nagakaluya na ako tungod sa akon pag-antos kag daw nagakaumudmod na ang akon mga tulan. Amuni ang nagakatabo sa sining katapusan sa kapanahon. Kagdayon, ano pa nga mga bersikulo rin? Gusto na ko nga mahangpan tani agod nga imo makita makasugata ta sa sining nga gitog nga kabudlayan nga may kaisog kag kusog nga naghalin sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo sini. Siling pa niya diri, siling pa sa salmista, nasubuan gid ako, pasahon na to, nasubuan gid ako, daw ginatabunan ako sang mga balod nga nagaginahod, pareho sa nagahuganas nga mga busay. Amo ni kon mag-abot ang problema, mag-abot ang gitog balatian, mag-abot ang kabudlayan, siling pa sa mitapor, siling pa nasubuan gid ako, daw ginabuubuan ako sang mga balod nga nagaginahod pareho sa nagahuganas nga busay. Gani ginadumdum ko ikaw diri sa luta sang Jordan kag Hermon sa bukid sang Misar. Kanami lang sa salmista kaysa pag-abot sa sini nga sitwasyon, nagadumdum sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon, kung aton na taon dugangan naton jutay, imo makita aton basahon, daw nagasalop ako sa madalom nga lutak kag wala na sing may natungtungan, daw ara ako sa madalom nga tubig nga ginatabunan sang mga balod. Amo ni ang gitawag mga tao nga nagalibot dira sa portiko, dira sa gitog paligusanan, mga tao nga din imo makita may kaangay sini nga problema. Amo na nga ang pista nga ila ginhimo, paglingaw na lang to sa ila ko galingon, kag dayon pagkuha to sa ila panulok sa mga tao nga ara dira sa sina nga sitwasyon. Kag dayon kun imo tan-awon diri, imo makita iya syado ka klaro nga diri sa sini nga paligusan ara ang tubig. Syado ka klaro nga diin imo makita kung imo tan-awon ara ang tubi, kag dayon ang tubi nga ari sa sini nga paligusan, ordinaryo nga tubi, material nga tubi. Kag dayon kung imo tan-awon nangin ordinaryo ni nga tubi until it is imo makita hangtod nga ini ukayon sa malulunda nga naghalin sa Dios. Entonces, namalandong ko sini, ngay mo makita iya nga ang ordinaryo gali nga mga butang nga dira ang aton problema, ang material gali nga mga butang nga aton problema ka naghasol sa aton, kung wala sing langit nun nga gitawag ya pag-intervenir kag pag-ukay kag pagsulod sa gitong ordinaryo nga mga butang nga din ara ang aton problema. Magpabili ni nga problema hangtod nga din maglambutas aton kamatay. Entonces, ang ordinaryo nga mga butang mangin extraordinary na nga mga butang kung
may intervention halin sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon, kung imo tan-awon diri, allow me to say something. Imo makita iya sa sini nga passage sa scriptures. Pwede mahimo ang hambal sa Biblia. Basahon na to, ibalik nyo tayo. Nagapaabot ni nga mga tao nga diin may manaog nga malulunda nga mag-ukay sa tubi, kag sa dira nga maukay na ang tubi, imo makita ang makauna lusong sa tubig, sa tapos ini maukay sa anghel, mag-aayo bisan ano ang iya masakit. Waay sing tao nga diin gintugyanan sa pag-ukay, nga diin makaayo. Ang moderno nga Christianity sa namalandong ko sini, damo sa mga pastor kag sa mga leader nga among gaukay pero waay sing natabo nga mga milagro nga mga butang. Kalantaw ko sa una sa when I was in the Operation Negros. Sa dira nga magkuling na ang akong senior pastor upod sa mga missionary nga halin dito sa gitawag yang halin sa Amerika. May mga lupog nga magkadto sa crusade tungod sa pagtuo, pamalion ang mga sungkod. Kagdayon, damo ko na saksihan nga diin gibali ang sungkod. Kagdayon, pagkatapos gipangamuyuan, lupog lang gihapon. Dayon, may mga kaso nga din sa ikatatlo na kagabi sa crusade, ang lupog nga ginaagak sa iyang mga gitawag yang mga parinti, nagsinggita na dira sa idalom sa gitawag yang sa entablado, nagsiling, iuli taon ang akong sungkod. Kag may mga kaso nga din gidulong na sa tricycle, tungod kay imo makita hindi nakapuli sa ilabalay. Entonces, sa namalandong ko sini, may mga madamo karon nga nagpakapulo propeta, may mga madamo karon nga nagpakaulo apostoles, nga amo ang gaukay sa ordinaryo nga mga butang, pero waay sing natabo nga mayo. Ako inyo pastor, kung ako ang magpatuga-tuga ukay, sa ordinaryo nga mga butang nga diin, giproblemahan naton, waay sing maayo nga matabo. Kung ikaw, isa ka ginikanan, kag sa nagkaproblema na ang mga material nga mga butang sa imo kabuhi, kag tistingan mo ukay-ukay, imo makitay, waay na sing maayo nga matabo. May isa ta ka pastor dre, Pastor Pimentel, presidente to sa, ako ang vice president sa Negros First Federation of Ministerial Association. Ako sa giimbitar sa reclamation, siya nagwali, kag damo kamo kabati. Siling pa niya, ang akon wali, ukay-ukay ni. Ang akon lang maukayan. Kagdayon, way sing matabo. Tandaan na to ni mga utod. Ang problema na to ari sa material ng mga butang. Palakpakan na to na Ginoo. Ang problema sa nasod ari sa material ng mga butang. Ang problema na to, bagyo, linog, ari sa material na to nga pagkabuhi. Tanan ari problema sa sini nga gitawag ya material rule. Kaangay sa sini nga mga tao. Nagka-problema sila. Way isa sa aton nga way nagka-problema.
Sa magkadto ko sa Prayer Mountain, nagpasalamat ko nga diin giproteksyonan lang giguro sa Ginoo ang tadkan tungod kay adto dito gadinasok ang mga magabisita sa Prayer Mountain. Pasalamat ko nga diin nakatukod ang gitawag Toledo tungod kay didto gadinasok. Kagdayon na malandong ko sa sini nga problema, kung mag-abot ang taga Mindanao, diin idasok. Kagdayon kung mag-abot ang gitawag pagpakamaayo sa sini nga tuig tungod kay dibilupon ang tadkan nila ni dahilin, diin ibutang ang magpuasa dito. Nga, ato nagitilawan na sang una, ngagiukay na ton, kagdayon, nagka-problema ta tungod kay imo makita, iakusar ta nga nag-utod kahoy kag mangin illegal lager tadto. Kay damo gabantay. Pero pag-abot sa isakto nga tion, nga gitugyan naton sa Ginoo, ang barangay captain nagbulig sa aton. Nakikita ko dito sa gitawag nga sa chief sa DNR, si Rene, kag akon siya giplastaran, nga diin, mabakal kami kahoy sa akon parinte, dalon dito, agud ma-repair. Kag nagtugot siya, ari man ni si Hadupol. Kag dayon, gisugdan na ton, kag naatupan na ang 24/20 nga guba na nga bantayan, kag naatupan na ang 40/40 nga din amo na ang aton dibilupon nga may istaran ang aton mga bisita para sa gitawag conference. Palagbakan naton na Ginoo. Gitistinganan naton ang resulta hindi mayo. Pero sa dira nga gipangamuyuan naton, sa dira nga may intervention ang Dios, sa material nga mga butang, ang Dios naghulag kag dayon nasugdan ginaton bisan sa tama kalisod nga sitwasyon. Palakpakan naton ang Ginoo. Kung imo tan-awon kaangay sini, kamo nga nagpungko dira ang problema niyo ara sa material. Ang problema na kon ara sa material. Ang problema sa Northern Negros ara sa material. Amo na nga gikulbaan na ang mga plantadores. Tungo kay sining dason guro nga kidan, 1,950 na lang dahilin ang presyo sa kalamay. Sala na ang iban. Ang kun amigo nagsiling, damo na ang mga bakante, especially sa mga gitawag small planter. Tungo kay ari diri ang problema. Pero kitaya nagapati nga kaangay sini nga mga tao nga nagalibot nga problemado, imo makita may ginahulata. Palakpakan naton na Ginoo. Kag ini ginahulat naton, amo ang Dios nga mag-intervenir sa aton. Palakpakan naton na Ginoo. Ano ni sila nga naglibot? Ano ang ara sa ila nga diin ara sila nagatanaw pirmi sa tubig? May gipaabot sila nga may malulunda nga manaog agud mag-ukay sa tubig. Kag dayon ang una nga panaog kag makapaligo sa sini nga paliguan, ang hambal sa Biblia, bisan ano nga klase sa masakit nga iya gitog batyagon, mag-ayo siya after nga maukay sa anghel sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. Tandaan tagid nga isa sa gi-require sa Ginoo sa aton, amo ang paghulat. Anong hambal sa gito? Ato na ni ginasagulo. Hilongguha rin. Kung may hilonggo. May hilonggo? Oh. Ato hilongguhon na lang. Hindi sila nagahulat. But those who wait upon the Lord, pero ang nagasalig, nagpaintindi, ang tao nga makahulat, amo ng mga tao nga nagasalig sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Tungkol ang translation, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sa translation, pero ang nagasalig sa Ginoo, nagaangkon liwat sing kusog. Samtang nagahulat ka sa bulig sa Dios, imo makita, bag-uhon sa Ginoo ang imo kusog.
hangtod nga makakita ka sa himuon sa Ginoo dira sa imo katungan. Plagpakan nato na Ginoo sa ang aton utod dali sa daga nagsiling daw ginaukay kunong dagat sa daga. Dayon ang mga basura, ang tanan nga mga gitog kuan dira na sa karsada. Sa sining katapusan sa kapanahonan, imo makita hindi lang kay ang mag-ukay sa aton problema, o kayon ta sa bagyo, o kayon ta sa linog kag dayon may hindi maayo nga consequences. Pero kita nagapati, pero ang nagasalig sa Ginoo, basahon naton, pero ang nagasalig sa Ginoo gaangkon liwat sing kusog, daw sa nagalupad sila pareho sa agila kag nagadalagan sila, hindi sa pagkapuyon kag magalakat sila nga hindi pangluyahan. Plagpakan naton na Ginoo. Entonces, budlay ang paghulat. Budlay ang paghulat. Sabi mo lang, bisan sa puasa, sa way kakapuasa, 3 gikaadlaw ang akong puasahon na. 2 gikaadlaw. Pero pag abot na, anong matabo? Tungod kay budlay ang paghulat. Amo gani na nga may nagminyo nga way nagkadiamo ang pangabuhi to kay hindi kahulat. Everybody say amen. Kag kita gitudluan kita sa paghulat, plagpakan nato na Ginoo. Ano pang bersikulo rin? Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait and see on the Lord. Magsalig kamo sa Ginoo, magpakaligon kamo kag idi madulaan sing paglaom, magsalig lang kamo sa Ginoo. Isa sa mga edukasyon nga gihatag sa Ginoo kay David, amo gid ang paghulat. Sa dira nga gilibutan na siya sa gitawag nga mga kaaway, nagsiling Ginoo, nangayo siya bulig sa Ginoo. Siling ang Ginoo sa iya, paghulat. Hindi ka magtikang, hindi ka mag-initiate sa imo kaugalingon. Hulata nga ang kahoy nga balsamo, uyugon. Kag sa pag-uyog, abadti ka, tungod kay ako mag-upod sa iyo. Ang mata sa mga alagad ni David dito sa kaaway nga diin nagapakadto sa ila sa paghalit sa ila. Ang iban kung imo lang taon guro gasala na, pero si David steady ang iya mga mata dira sa kahoy din gitudlo nga din amo ang sign nga din magauyog. Kag amo ni ang napirdihan, amo ni ang rason nga ginsikway si Saul. Sa dira nga din imo makita iya, dira na ang mga Palestinon, kag dayon nagakuan ang mga Palestinon, nagatakas na agud sa papakig-away sa ila. Imo makita si Saul wala kahulat. Gihalad ni Saul. Giihaw niya ang halad nga karne kag ang karniro para ihalad sa Dios. Nga waay ni sa iya katungod ang paghimo sini to kay hindi siya pare. Waay siya nakahulat kay Samuel. Kag sa dira nga gihalad na niya, sa tapos niya halad ang kasaysayan nagsiling, nag-abot si Samuel kag nagsiling si Samuel, dako nga kabuangan ni ang imo ginhimo. Wala ka kahulat. Everybody say amen. Sa sining pag-atubang naton sa 2026, kinahanglan kabalo ta maghulat sa Ginoo. Palakpakan naton ang Ginoo. Kabalo ta maghulat. Tungod kay kung padayunon tani, imo makita iya padayunon tani sa pagtuon, imo makita iya makita naton nga din
Man's helplessness, ining tao nga din waay na, he was all alone in his world. Waay ni siya singgitog, having no family or friend who will help him. Waay ni siya pamilya, waay abyan nga makabulig sa iya. Kag kun lang taon na to na teksto, mabalik ta sa teksto. Mabalik ta sa teksto. Dayon rin. Karon may isa ka tawo didto. Ang iya pag masakit 38 na katuig. 38 katuig nga paghulat. Kag ini siya nga tao, damo na nga eksperyensya nga nakita niya nga giukay sa malulunda. Giukay sa anghel ang tubi. Pero sa muhana pa lang siya, maunahan siya sa iban, kag ang iban nag-ayaw, kag nagpabilin siya masakit. Sa sini nga kalibutan, pauna-una ang sa sini nga kalibutan. 38 katuig nga paghulat. Kag imo makita iya, nakita ni Jesus nga nagahigda dito, kag nahibaluan ni Jesus ang iya masakit. Amon asad tong kadugay. Kadamo sa masakiton. Nga ara dira. Pero siya lang gid ang ginagi ni Ginisus. May question sa gitawag yung may question sa gitawag yung sa gitawag theological question. Kay gusto sa mga Hudiyo nga tanan ayuhon. Pero sila ni Ginisus. Kadamo sa mga aruon sa Israel. Pero nga isa lang gid ang ginayo nga amo sinaaman nga Syrianhon. Kadamo lang gid sa gitawag nga mga balo sa Israel sa panahon nga nag-abot ang 3 katuig kag tunga nga hulaw nga way ulan nga ang balo lagid sa Saripta ang gikadtuan ni Elijah. Kadamo sa nagmasakit. Pero nga, amo lang gini ang gipalapitan ni Ginisus. Nga, ang iya kahimtangan kung babalik kita, imo makita, ini nga tao, helpless ni nga tao. He was all alone in his world. Having no family, no friend who will help him. Kagdayon, mabalik kita sa teksto kung imo tan-awon diri. Gani nagsiling si Jesus, gusto mo ba lang nga mag-ayo? Ang sabat, versikulo 7, sa ato nabasa. Nagsabat ang masakiton, kung tani, sir, pero wala sing tao nga magdala sa akon sa tubig kung ginaukay na. Wala sing tao. Kagdayon, samtang nagapakadto pa lang ako sa tubig, ginaunahan ako pirmi sang iba. Sa nagtuon mula ko sini. Damo na nga tion nga na-discourage ta sa aton pagkakristuhan. Damo na nga tion nga di nakabati ta nga may mga Kristuhanon nga nagmadinalagon. Damo na nga tion nga di nakabati sa testimonyo nga din ginaayo sa Ginoo. Ang iba na to ng mga kauturan ang nagmasakit. Pero ang aton nabatian, hindi na nakabulig sa aton. Nagatumok na sa aton sa discouragement. Kangay na sa natabo sa akon. Sa nag-upod ko sa Operation Negros, nakita na kon nga damo ang gipangamuyuan, damo sa mga giampuan nga way nag-ayo na patay noon. Kag wala ni nakapa-encourage sa akon. Hangtod nga nagbalik sa reclamation, kag dayon, waay ko nakuha sa sini nga kaulipnan
kung wala ko kakita, kaka-eksperyensya sa akon mata mismo nga ang Ginoo gali muayo siya masakiton pagpakan nato nag. Kangay siya. He was so discouraged. Pero ang discouragement niya, waay nakapaluya sa iya paghulat. Pagpakan nato na Ginoo siya. Wala nakapabiya sa iya, dira siya pwisto. Ito siya, ano man kadugay, ano man kadali, hindi ka magbiya sa imo pwisto. Pagpakan nato na Ginoo siya. I have learned a lesson because learning a lesson from history, that is wisdom. Ang akon pakaisa nga Master Sergeant sa Army, kag akong tiyo nga gitawag Master Sergeant sa gitawag Philippine Constabulary, nagsugid sa duha ka kasaysayan nga matuod. Nga importante gid ang paghulat. Siling pa sa kung pakaisa, dira kuno sa Camp Lapu-Lapu, may isa kuno kagitawag ya tao dira nga naghandom gid nga mangin makasulod sa army. Pero pila na kuno kagitawag examination hindi gikapasar. Hindi gikapasar. Katatlo na hindi gikapasar. Nagsiling na puli lang dito pagtanom ng kamote. Pero sa sulod niya gusto gid siya nga mag-army. Kagdayon dira sa Camp Lapu-Lapu sa lahog diin dira ko gadi magdayon kun adto ko sa Cebu sa akong tiyo. Imo makita iya nga gapang agwada to nga tao. Ginasuhulan ka tuwang-tuwang sa kon para lang nga makasurvive sa siya pag. Pero waay sa naghalin sa kampo sa militar. Hangtod nga may nakatudlo sa iya. Nagsiling, way ka na paglaom kung muagi ka sa academic kay di ka magikapasar. Himuan ning akon itambag sa imo kag pagbinutan. Inang gasakay diri sa gitawag military jeep nga gasulod diri sa gitawag kampo amo ng brigadier general nga amo ang kamading officer diri sa gitawag gitawag kampo sa lahog. Camp Lapu-Lapu. Ayo sa iya, pakiluoy sa iya, nga himuon kanya nga suluguon. Kag indi ka magdiman suhol. Singgana ang general, serbisyuhan ta ka general, sa imo balay, waay suhol-suhol, pakanalang ko. Kay, imo makita kon, mangayo ka din suhol, hindi ka na magsugot. Hindi ba kung mag-ubra ka karon, suhol dayon. May isa nga nagpresentar sa talyer. Nagsiling siya sa Tag-Iyas talyer. Sir, gusto tani ko mag-ubra, sir? Siling ang gitawag Tag-Iyas talyer. Kabalo ka manghuga sa salakyan? Siling ang nagpresentar, gamay. Kabalo, gamay. Kabalo ka, kay balo ka dire. May pag-ilis sa guma sa salakyan. Kaagi ka na ilis, kabalo ka, sir, kabalo ko, gamay. Kabalo ka maghugot sa tuwerka, siling ang nagpresentar, gamay. O sige, tilawan ta ka, sulod ka na, sugod ka na. Ang pamangkot dayon sa nagpresentar, sir, pila mang sweldo, siling ang Tag-Iyas talyer, gamay pod. Mangita kadako nga gamay malang imo na hibala. Pero ini nga gitawag ya tao, siling pa sa kung pagkaisa, waay nagdiman. Pagpanaog sa general, nagsiling sa general, ari ko, mapresentar ko sa imo. Hindi lang ko pagsuhuli, pagkanaalang ko.
Tanaw ko ng general say, way pa ko kakita tao nga hindi pasuhol. Nakuha na general, na-intriga. Siling ko no. Sige. Testingan ta ka. Upod sa balay. Terrible ko no nga sugo sa general. Tanan ko na isugo. Gituman. Siling pa sa general. General ko ha. Imo makita, obey first before you complain. Tistingan ko no sa general, pagpagunting sa gitawag yung Bermuda grass o sa gitawag yung Carabao grass. Pagkuandra, tanan ko nung kasugo. Tingala kong general nga kusugoon, kakalipay. Iba ni nga tao. Way sulsul. Siling ko ng general, biko, testing, isa ko no kabisis, may bersyon nga nagsiling, biko no, testing ko no dito sa, kanto ko no dito sa Bumba. Kaya dito sa lahog may gitawag, mabumba nga inang gitawag ikuan, ditmatic. Pag abot dito, damo man dito, pagkansalyop. Kung gitawag yan nga, pag abot ko ito sa Bumba, damo ko no, kansalyot ko siya. Siling ko no ang mga nagbumba, buang-buang maning nga tao. Gali kay ginatiliskopyo sa general. Kung nagtuman. Ginatiliskopyo sa general kung nagtuman. Isa ko nung kabisis. Siling pa sa akong pag-isa. Sa dira ko nung nagsiling ang general, may mga bunto diri nga gianay. Diri sa akong balay. Da sa bungkaga. Kuha ko nung din sa bara, gibungkag. Lantaw ko nung general sa iya. Pagkatapos ko nung ipamangkot siya, to lakat baladere. Ano gid ang tuyo mo nga nagpaulipon ka sa akon way sulsugol? Naintriga ng general. Siling sa general, isugid ko sa imo. Bata pa ko naghandom ko nga mag-army. Pero di malas gid, di kasarang akong utok. Katatlo na ko nagkuhan sa examination, di ko kapasa. Isabi ko no, nakatiri, kuha ako no itong resulta sa imo sa examination. Kuha ko no, ang iya blato na ang sira lang 30, 50, 20 blato. Siling ko general, sino nag-examine, sino nga kuha sa imo, sino nagkuha sa imo, sino ang nagkuha sa imo, sino ang imong examiner. Isa diri man sa kampo, isa gago na ng mga tao. Kapasar ka na sobra na 100 ang imo record. Giad sa general, siling siya buwas. Karon sa hapon, baklan ta kayo uniforme. Buwas sa aga, army ka na. Ini nga tao, kung imo tanawon, lantawon nimo, lantawon nimo nga tao, waay nagsiling ang Ginoo mag-ayo ka. Palibran. There is no significant point. Waay nagsiling ang Ginoo nga mag-ayo. Pwede ang pagbasa rin. Ang satre. Waay nagsiling ang Ginoo nga ayo ka na. This is a significant point. The man did not know he was healed. Waay nagsiling Ginoo, ayo ka na. He obeyed the command of the Lord. Palapakan na ito na Ginoo. Ibalik sa versikulo rin. Ibalik sa versikulo. Anong kisiling sa Ginoo? Nagsiling si Susaya sa tapos nga iya gihambal ang iya frustration, iya discouragement, nagsiling ang Ginoo siya, bangon, dala ang imo banig kag maglakat. Way sa nagsiling nga, ayo ka na. Everybody say amen. Why siya nagsiling? The Lord Jesus Christ did not pronounce a word healing. The Lord Jesus Christ did not pronounce the word healing. He merely commanded the man to act.
In the act, the man was show his faith. Sa dira gali nga suguon ka sa Ginoo, kag magtuman ka, amo nang pamaagi nga tan-awon sa Ginoo nga may pagtuo ka sa iya. Palakpakan na to na Ginoo. Damo ta nga gitawag nagka-problema tatanan. Kag dayon ang aton gipaabot nga din imo makita masiling ang Ginoo na ayo ka na. Waay naton talupang da nga sa kasi problema naton may gisugo ang Ginoo nga ipabuhat sa aton kag inang gisugo nga ipabuhat sa aton dira magsugod ang milagro sa Dios. Palakpakan naton ang Ginoo. Gusto na kon nga as we close sa tapuson tani tungo kay balikon na kon, basahon na ton. The Lord Jesus Christ did not pronounce a word healing. Amo na nga dito sa gitawag iya sa krusada namon, imo makita iya, dala ang mga lupog kay ang Diyos mag-ayo sa imo. Pero sa sining nga sitwasyon, ang 38 ka tuig nga tao nga helpless, imo makita Jesus Christ did not pronounce the word healing. He merely commanded the man to act. In the act, the man was to show his faith. If he believed, he would rise and walk. Hindi sa katindog mo. Way gani gitawag yung makaagak siya pakanto dito. Pero pag siling ang Ginoo, tindog ka. He immediately nagtindog siya. Everybody say amen. Kagdayon, if he did not believe, kung why siya nagpati sa gihambal, he would simply lie there continuing on just as he had always done. Waay mangyari saya. Everybody say, waay sing matabo saya. Amo na nga sa tagsa naton ka problema sa kabuhi, sa tagsa naton ka affliction sa aton kabuhi, kinahanglan mahibaluta sa principle nga may gisugo ang Ginoo sa aton nga kinahanglan aton atuman. Isa sa na-procure na kon nga gitawag ya Christian Community Bible, amo ning ginauyatan sa pari karon nga gitawag Catholic Bible, gitawag Catholic Pastoral Edition. Makita nimo ni sa mga pari karon tungod kay study Bible ni. Dayon, may naukay ko diri sa Book of Sirach nga diin nakapa-encourage sa akon kag nagapati ko ang aton gitun-an nga mystical union imo makita iyagide sa Ginoo. Tungod kay indi lani gitawag gi-accept sa gitawag sa 66 ka libro, kundi mabasa nimo sa 72 ka libro nga diin gidungag sa mga Katolik as apocrypha. Allow me to read sa Book of Sirach. Sa Book of Sirach, chapter 2, verse 1 up to 6. Magatindog ta. Kaya amo ni nakapa-intriga sa akon. Inigali nga tao imo makita sa iya paghulat. May ara dira ng elemento nga di nahilway sa. Basahon ta. My son, Book of Sirach chapter 2, 1 up to 6. My son, if you have decided to serve the Lord, prepare yourself for trials. Sino sa aton ang gusto gid mag-alagad sa Dios? Ansap ko ng kamot. Well and good. But prepare yourself for trials. Everybody say amen. Hindi ka gitawag nga sa dira mag-alagad ka sa Dios. Do not expect for easy life. Kag amo nang natumbahan sa mga extreme prosperity preacher, even ang Saddleback, even ang Liquid, even sila ni Morris, even ang gitawag sa ang gitawag mga great men karon, Duplantes, nga diin nasarurot ang gitawag ila gitawag ministry tungod kay waay nila tudloe sa sini nga principle sa Book of Sirach chapter 2 1 up to 6.
Balikon na ton. My son, if you have decided to serve the Lord, prepare yourself for trials. Those who live godly in Christ will suffer persecution and affliction and problems. Amo na nga imo makita damo nagulundang sa gitawag yung pag-alagad sa Dios. Damo nagulundang nag-back out sa pag-alagad sa Dios tungkay way na edukar sa gitawag mga religious leader nga diin ang pag-alagad nga tuod-tuod sa Dios kinahanglan muagi ka trials, affliction, even tribulation. Amo na nga damo sa katapusan sa kapanahonan, brothers and sisters, damo ang magpatatak na imo makita iya. Ang isyo way naanad sa mga pagsulay. Way naanad sa mga kalisdanan. Sabi mo lang, sa statistic na survey mo ni, sa mga bata nga natawo sa kalisdanan kang nag-uswag ang kabuhi, budlay putuhon. Kung ikumparar sa kabataan nga nagmata na nga manggaranon, kagdayon, nakapanunod sa mga dagko nga mga property, imo makita, hapos putuhon. Everybody say amen. Nga, ining una nga mga tao, ining una nga kabataan, na training sa kabudlay, kagdayon imo makita ang mga butang ilagi uyatan, ilagi mahal, tungkay ila na gikabudlayan. Palagpakan na to na Ginoo. Kagdayon, ano ang hambal sa gitawag gikon? Versikulo 2. Keep your heart upright. Sa muagi ka sa trials, muagi ka sa affliction, bantayigid ang imo tagipusoon nga diin magmatarong. Tungod kay panahon sa trial, imo makita ang mga hindi matuod nga mga tawo nga hindi Kristiyano maghimo sing gitawag hilikuton kag scheme nga din ara sa kalautan. Ulan daw na. Ano kaso masili nga? Nangawat na siya. Tukigigutom na siya. Ang iya kagutom ang rason nga nangawat siya. Pero kung upright siya, matarong siya, hindi na siya mangawat. Mag-ubra na siya, agun makakaon. Palagpakan na ito na Ginoosan. Munang may logic karon nga ang mga gitog sa flood control, ang mga kawatan, imo makita way na priso, pero ang nangawat nga ginagmoy gipriso. Kung lang taon nimo isakto biya, pero ang hindi isakto dire, kung ining mga tao nga diin imo pigado, nag-ubra ni kag naghimo sing matarong, hindi ni mangawat. Palakpakan na to na Ginoo. Ito says nga sa panahon sa trials, allow me, because amo ning gitun-an ako dito sa Prayer Mountain. Allow me, panahon sa trial, bantay ang imo tagipusoon nga ara ka sa realm of righteousness. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon, and remain resolute. Do not be upset in the time of adversity. Hindi ka mahadlok sa time of adversity. Tukay, may gitapikan ka nga Diyos. Palakpakan na to na Ginoo. Versikulo 3. Anong versikulo 3 nagsiling? Hold fast to the Lord. Uyat sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Anuman nga adversity, anuman nga affliction, anuman nga trial, siling pas wisdom o sirak, uyat gid sa Ginoo. Hindi magbuhi sa Ginoo. Hindi pagbuhi ang Ginoo. Hindi ka kung tintalon ka sa pagpalayo sa Ginoo. Hindi. Panahon sa kabudlayan, may magtintal sa imo. Brad mo ubra ta panas Domingo agud magkasalbar ta. Hindi magupod tungo kay imo makita ang pagsimba, amo nang pagpaagi ganin, pagpakita nga naguyat ka sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo sa hold fast to the Lord. Do not separate. Repeat after me. Hold fast to the Lord. Do not separate yourself from Him. Hindi pag-isiparar ang imo kaugalingon sa Dios so that you may be successful to the end of your days. Palakpakan na ito na Ginoo. Kay waay tao sa kasaysayan sa Biblia, even ang Catholic Bible, waay sing tao nga di nag-uyat sa Dios nga way nagmadinalagon sa katapusan. Palakpakan na ito na Ginoo. Waay sing tao, pero ang mga tao nga nagmadinalagon kag nagbuhi sa pag-uyat sa Ginoo, ini nga mga tao namirdihan kag nangin
naka-experience sa sing kaparot. Kagdayon, ano pa? Accept, versikulo 4, accept all that happens to you. Be patient when you are humbled. Padayon sa pagpaubos. Humble yourself in the sight of the Lord, and the Lord will lift you up. Padayon sa pagpaubos na sa Ginoo. Versikulo 5 rin. Arina. For as the gold, pasahon na to, for as the gold is tested in the fire, those acceptable to God are tested in the crucible of humiliation. Tandaan niyo mo na kung gamiton ka sa Ginoo, hindi ka gid matabo nga, hindi ka i-humiliate. Kung kaisa, dauton ka, iakusar ka sa mga butang nga way ni mo na. Kung kaisa magpaubos ka, nga bisan ikaw ang isakto, ikaw ang magpaubos. That is the very nature of this life. Sa sini nga kalibutan, pataas-taas. Sino ang taas? Pero sa Ginoo, ang giisip sa Ginoo ang nagapaubos. I would like to see sa inyo, sa tuod ganing experience. Nagka-problema ang duta sa Hamyanog. Akon, way ko nag-intervenir. Way na duta akon mga hinablos. Tungog kay ilagi parinduhan kag dayon. Gibuta gisulod sa agrarian reform. Kag sa agrarian reform kon ana abtan nga nag-arindo amo nang tagya. Kag to make the long story short, nagawad to kay nagdemand ang nag-arindo sing dako kayo, nagdemand sing 50% nga saka. To kay nakahibalo nga kon hindi kabayad akong hinablos. Embargo duta. Sila ang managya. Dagday na ariglar. Pag-ariglar ako ang gisintrong, ako ang gibasol, ako ang gipakamalaot. Nangin talk of the barrio ko. Damo nagsiling sa ako. Ba't ginadaot ka? So sige lang. Time nagabot. Humility ang pagpaubos utod. Amo ning imo kadalagan. Nagkuhan ko signal sa Ginoo. Para sa bala nga, nagkuhan ka, nagbantay ka, nagpaabot ka sa Ginoo, nga may pag-ukay, may divine intervention. Sa dira nga nag-signal ang Ginoo, nangamuyo ko sa gabi. Dayong pag-abot sa aga, kadto na ko. Abot ito, dragi magtiayon, nag-abot sila. Singganan ako sila. Nag-ari ko ha? I will not justify myself. Hindi na ko magrason nga ako ang isakto. Kay way pulos kung magrason ko nga ako ang isakto. Mid up na sa inyo pangunahuna nga ako nakasala. Pero sa siningation, ari ka mo, ang kuno na ko nga ako nakasala. Tungod kay gusto ko nga mag-uliay ang atong relasyon. Ano malana kung magsiling kung ako ang way sala nga hindi ta mag-uliay? Pero kung ang kunon kung ako nakasala kag mag-uliay ang atong relasyon, malipay pa ang Ginoo nga ako ang manukan sa sala nga mag-ayo ang atong relasyon. Kita na kon utod, tulo ang ilang mga luwa. Nga, ang gikinahanglan karon hindi na ang bugal, hindi na ang pataas-taas. Ang gikinahanglan karon ang hambal sa Biblia sa Book of Sirach. Do not, when you are tested sa testing sa humiliation, paubos ka. Have confidence in Him. Padayon kang magsalig sa iya and He will have confidence in Him. Repeat after me. Have confidence in Him and He will take care of you. Sasalig sa iya. Saguron ka sa Diyos. Pagpakan na ito na kita. Hindi ka pagpabayaan sa Diyos.
Sa dira nga din imo magsalig ka sa iya, kaangay sining 38 ka tawo nga din, 38 ka tuig nga nagantos sa nagsalig sa Dios, gisagod sa Dios, pagpakan na to ng Ginoo. In spite of the opposition, follow the right path and hope in Him. Sa nagpasan sa iya gitog banig, nasugata siya sa mga religious leader, kag nagsiling, nga nagpasan-pasan ka sa imo banig, adlaw karong ipapahulay. Ano ang iya? Ano ang iya pamatuod? Ang nag-ayo sa akon, amo ang nagpapasaan sa akon. Kung aton lang taon, if we extend the ideas, kamo gatudlo sa igpapahulay, nga papahulayon ninyo ang tao, pero damo sa inyo nga wala kapahulay. Pero ini siya lain. Hindi lang siya nagtudlo sing kapahulayan, kundi iya kami gipa-eksperyensyahan sa kapahulayan. Kabalob lang kamo mga kauturan, nga damo sa mga gitog nagapati sa igpapahulay, damo nga nagkadto sa simbahan, madomingo damo nagkadto sa simbahan Sabado, agod makapahulay, pero wala ni kapahulay. Tungod kay, waay sila nagsalig sa Ginoo nga makahatag sing pahulay. Everybody say amen. Amo na nga ang pinali sa aton sa sini nga Domingo, ining sugod, kinalang mamati ta sa hambal sa Ginoo. Kari kamo nga gikapuyan kagibugatan, kay papahulayon ko kamo. Itakod ninyo akong guta kang magtuon kamo sa akon. Kay ako mapainusanon kag maagop sing tagipusoon kag makapahulay kamo sa inyong mga kalag. Pagpakan naton na Ginoo. Entonces, ang kapahulayan naton, I would like to say it with honesty, ang kapahulayan naton hindi pareha sa Islam nga may metodo sila, may ideya sila. Hindi pareha sa gitawag Buddhist nga tudluan kanila ideya, tudluan kanila formula. Hindi pareha sa mga Eastern religion ang aton kapahulayan dira kay Kristo Jesus.